So ayun mga kababayan, welcome back for another video. Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Virador Piqua. Ayan. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sold for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. So for today's video mga kababayan, naku po, mainit-init na naman na tirada. Okay? Mabigat ang mga binitawan na naman na salita. Okay, alam nyo na kung sino po, no? Ayan, nakikita nyo naman sa thumbnail. Walang iba kung hindi ang ating paborito at solidong sinusuportahan. Magmula noon hanggang ngayon, walang iba kung hindi si former Antonio Trillanes IV, mga kababayan. Dahil eto nga po, sa lumabas na hearing no mga kababayan, itong si Bongo, linis kamay, no? Linis kamay po. Dahil bakit po? No, dahil alam naman natin na isa si Sunny ang naglabas ng yaman na itinatago at mga kontrata na itinatago ng pamilya ni Bongo or ng kanyang magulang na konektado po sa DPWH. Di ba? Kaya ngayon, narinig natin sa mismong bibig na to, mismong bibig na mga kababayan, mismong bibig na ni Diskaya na itong mga proyekto nila is way back 2016 onwards. Okay? At alam nyo po kung sino, alam po natin kung sino ang namumuno noon that time dito po sa Pilipinas, mga kababayan. Okay? Ang walang iba kung hindi ang kanilang presidente na si Digong. Okay? So ayan po, katunayan na yan. Matibay na statement na yan. 'Di ba? Na mayroon talagang kinalaman na naman ito si Bongo dito sa issue na ito. Sila pa rin ang tinamaan. Kaya naman ang sabi ng ating mahal na Pangulo, no? Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list.
Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ito muna sinabi ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na magkakandak sila ng sarili nilang investigasyon at mananagot kung sinong dapat managot, mga kababayan. Yan ang dapat, di ba? Yan ang dapat dahil bakit po? Dahil laganap talaga ang korupsyon na iniwan ni Digongyo. Mismo sa statement nga sinabi ni Digong, 'di ba? Na ano po, sinabi niya na wala nang gamot sa korupsyon. Andiyan na ang korupsyon kasi korap eh. Isa siya sa mga korap eh. Ganun-ganun na lang ba 'yon na ang daming korupsyon na nangyayari, ikaw wala kang gagawin, hahayaan mo na lang kasi ang katwiran mo sa sarili mo wala nang ng korupsyon. Nandiyan na korupsyon. Hindi po, kaya nga po gumalaw ang ating mahal na Pangulo na Bongbong Marcos. Dahil bakit po? Dahil dito, no, sa talamak, tahasan, kawalang-yaang korupsyon na ginagawa. Okay, sabi nga niya, masagasaan na kung sinong dapat masagasaan. Yun dapat. 'Di ba? Yun dapat po. Sagasaan na ng ating Pangulo kung sinong dapat sagasaan. So, ito nga yung sabi ni Antonio Sani Trillanes, the former senator. Okay? Ito po ang sabi niya, no? Sa post ng Rappler kasi, ng Rappler ay firm owned by Bongo Skin. Once work with Discayas for Dabao's project, which is konektado po ito sa nilabas. Okay? Nilabas na anomalya. Okay? Or yaman na galing po sa proyekto, okay, ng Duterte administration. Okay? Nilabas po ito ni Antonio Sani Trillanes, mga kababayan. So, ito yung sabi niya, si Bongo, nahanip magmalines kanina sa Senate investigation, which is true. Okay? Which is true. Naglilinis na po siya agad ng kalat niya. Okay? Sinasabi niya na hindi kumukonekta sa pamilya niya or kinakausap siya. Remember, okay? Si ano po ang kanang kamay. Si Bongo po ang kanang kamay ni Digongyo noong panahon niya. Okay? Valid po ito. Okay? At 'di ba, kung matatandaan nyo, isa si Senator Sani Trillanes, kaisa-isang naglabas ng mga okay, assets ng pamilya ni Bongo. Okay? So sa mga hindi pa nakakapanood nung video, i-flex natin dito maya-maya, Pero magbibigay muna tayo ng saloobin natin regarding dito sa sinabi ni former senator. Dahil ako saludo talaga ako rito sa tao na to. Yung prinsipyo yung pinaglalaban niya kahit mag-isa lang siya. Kahit iniwan siya ng Pinklawan, Dilawan, naandyan pa rin siya, mga kababayan. He stand firm sa lahat ng pinaniniwalaan niya. He stand firm sa lahat ng ebidensyang hawak niya. Okay? Sa kung yung demokrasya na pinaglalaban niya para sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Na hindi totally na-appreciate ng ating sambayan ng Pilipino dahil nabulag nga sila ng ng kademonyohan ng dating administrasyon regarding sa pagpatay ng tao, regarding sa laganap na korupsyon, regarding sa pagkonsente sa mga kaalyado niya pagdating sa korupsyon. 'Di ba? Pero itong si Senator Sani Trillanes, mga kababayan, ito yung tipong tao na pag nanindigan, itataya niya buong prinsipyo at dignidad niya.
Okay? Kaya hindi po nagkataka ang taong bayan kung bakit nilabas nito ni Senator Trillanes itong assets at mga koneksyon na nakinita or pumasok sa accountability ng pamilya ni Bongo. Okay, so sa mga hindi nakapanood pa ng video, ito po yung kabuuan video para lang maliwanagan tayo dito sa statement. Okay? Maliwanagan kayo sa statement ni former senator na kung saan, 'di ba, ay nilatag po niya itong mga assets at itong pumapasok sa negosyo ng magulang ni Bongo. Okay? So ito yung mga babayan. No? Pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos, lahat pang road widening. Ang Alfredo Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfredo Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfredo Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Itong statement na to is part of the conversation namin ni Christian Isguera dun sa kanyang podcast. Apo. So, ang konteksto niyan ay during the campaign, ang isang hiniling sa akin ni then VP Lenny was kung pwede daw gamitin yung pangalan ko na ako yung reason kung bakit hindi pa Mary Colmenares dun sa slate. Para daw she can kumbaga get the best of both worlds. Nung hinarap niya yung mga lefties, sinabi niya ang may ayaw kay Nery Colmenares na mapasok sa slate ay so ako pumayag ako noon kasi she was the principal, so just being a good soldier, sige. Pero alam ko na tatamaan ako, no? Mga magagalit sa akin siyempre mga lefties. Pero hiningi na ano 'yon, na condition 'yon. Tapos during the course of the campaign, sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Lenny. Ngayon, in fact, as late as last year, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. In fact, sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Kasi, kumbaga, kayo magbe-benefit nun. Pero, talagang merong alyansa sila
Then eventually, during the campaign ng Rosa, Robredo, Sara, na coalition, na to the point na nung isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. So yun naman ang konteksto nun. At nailabas yan dun sa conversation in light of the making the Dutertes accountable. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Lenny because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Yun po yan. Oo nga, you made some headlines for saying that, Senator, no? I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalo ni Vice President Sara, si former VP Sanaga. We talked to you back then as well. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng politicians. But how deep does this friendship go, do you think? Palagay ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, ito, no, up to now, si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Lenny, pero she's quiet. Tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang, na-set yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yon. Tapos talagang hinos niya. And ako, bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo, si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Kami, na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na grupo, kasi they were hoping sa Mindanao, magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. Saka, alam ni in fact, nagma-micromanage yan si Lenny sa kampanya noon. She will just feign ignorance para may deniability. Kaya kung nga sinight yung ginawa dun sa mga leftists noon na ang name drop, ako ang may ayaw. Pero hiningi niya yon. Sinabi niya yun sa akin na ako yung gagamitin niya. So kumbaga meron siyang ganong mga taktika para makuha niya yung mga kumbaga best of so many words, kumbaga. Pero alam niya yun. Siya yun meron lang kasi ang karamihan sa inyo, meron kayong image of Lenny Robredo as somewhat parang pristine na pagkatao na naive sa politika. No, alam niya yung mga taktika na ganyan. That, by the way, that doesn't make her a bad person. Ang sinasabi ko lang, meron siyang mga ganong laro. Alam niya yung mga ganyang laro ng politika. There. But she never fought back, di ba? Hindi naman niya, she never made accountable yung itong mga tao. At pinag-uusapan po natin dito si Sara. Kasi yan po ang palaging argumento. Siya naging biktima siya doon. Yes, pero hindi naman siya tumindig. Pero si Sara, ang pinag-uusapan ho natin, iba ang kanilang samahan at dun sa tatay. Yun po yan. And may mga sinight po ako ng mga incidents para nga to prove my case. At alam ko po yan, sinabi sa akin yan yung hindi pagbigay kay Duterte sa ICC because yun daw magiging policy nila. Yung politics. I-google nyo, may mga articles about that. So kumbaga, ako bilang insider, hindi naman ako magsasalita ho ng ganito na parang anong purpose ko nito?
I'll be fabricating this information. Sana ho, ano rin, kumbaga, bigyan naman ako ng konting credit na wala akong ganong history. But that's Saka may balita ba kayo? Go for somebody like Leni Robredo, kahit na anong gawin nilang pag-court, ganon. Pero, ganon pa rin, just the same Pinipilit nila yun nga, yung Rosa na yun, noong 2022, they allowed it to happen at the expense of Kiko Pangilinan. At kumbaga, tapos after ito, palaging sinasabihan ako kung pwedeng ma-delay yung sa issuance ng warrant ni Digong, na sana sabi ko nga, in the first place, I don't have the capacity to do that, but still, they're saying it just the same at makaka-apekto raw sa kanila. Hindi ko maintindihan, but it is what it is. Alam ko na magkaibigan sila, kaya hindi nila hinahabol, hindi nila, Leni Robredo is not saying anything even about the impeachment of Sara Duterte, na lahat na yata ng political personalities may opinion about this, pero siya na symbolic leader ng mga pink, wala ka maririnig. Yun po yun. well, there's also the fact na Si President noong 2022. Kasi we didn't have any choice. Siya po yung incumbent Vice President. Tapos wala pang mga ganitong mga incidents, no? Nagsimula lang naman yun, yung mga sinasite ko na mga ganyang mga taktika during the campaign period na. Pero having gone through that, yung kanyang pag-vacillate nung pagde-decide whether to run or not, I look at that as somewhat irresponsible, di ba? Ngayon, I don't want to go through that kasi may mga choices na ngayon. Yun lang naman yun. Nothing against Leni Robredo. Sabi ko nga, she's a good person, and under peaceful conditions, she would probably be a good president. But we're not living in such a world. We're living in a very dangerous world now na maraming mga evil forces at play. Kaya kailangan natin yung tumitindig. At syempre, kailangan natin yung hindi kaibigan yung mga Dutertes. At kung ina-arbor pa lang nila, before pa lang na nakapwesto, lalo na siguro pag nakapwesto na. Yun po yun. Walang ano ho dito. Hindi ko siya unang-una, hindi ko siya tinitira. Tinatanong lang po ako, in the course of the conversation, lumalabas siya. At ito po, dito sa pag-guest ko po sa inyo, I didn't volunteer to talk about this. Yun ang sabi sa akin, na ito yung pag-uusapan. Yes, Yun sir. lang po yun. yes, that's Sir, clear. I'm also wondering, sir, Na ako gagamitin para hindi masama si Neri Colmenar sa slate, hindi ko na rin tinatanong yung mga ganon. You're just being a good soldier. But iniisip ko, kung mananalo siya, doon ko na lang siya ipe-persuade na kailangan isurrender itong si Duterte sa ICC kasi talagang compromise yung ating hudikatura, hindi talaga mapapanagot ito. Pero ito na nga yung tuloy-tuloy na hanggang ngayon silensyo sila about anything about the Dutertes. Tapos ito na nga lumalabas talaga na magkaibigan talaga sila. So ayan mga kababayan, nakita nyo naman. Okay, napanood nyo. Ganyan po, kalinis gumawa. Okay? Kaya nga nagalit itong sila Sara. Okay, sila Sara, Baste. Dahil basta na lang iniwan at hindi na tinuloy ni Bongo yung proyekto sa Davao. Diba? Kaya kagalit sila. Kasi simula nung nawala sa posisyon, hindi na presidente si Digong, iniwan na po. Okay, iniwan na ni Bongo dahil ang katwiran niya, hindi naman siya alalay ng mga anak, no? Siya ay alalay kanang kamay ni Digong. Okay? So, ayon, kayo na ang humusga mga kababayan. Kung dapat ba napanagutin itong si Bongo at questionin itong mga pumasok na pera sa bank account or sa proyekto na nanggaling sa DPWH, sa mga flood control project, sa mga kalsada, okay, na ginawa ng pamilya ni Bongo. So comment down below mga kababayan, no?
kung ano ang inyong opinion. So hanggang dito na lang muna ang ating pag-reaction, pagbibigay ng opinion regarding pa rin dito sa mga anomalya na nagaganap, okay, sa ating lipunan, sa ating Senado, okay, at sa ating mga 'di ba? Mga sinuportahan, okay? So sabi nga ng Pangulo, mga kababayan, sagasaan na kung dapat sagasaan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay mga ka-BBM, mabuhay po kayong lahat. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe itong ating reaction video ngayon. Maraming salamat. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross